sila, bakit hindi mo kunin yung nanay mo? Bakit hindi mo dalhin sa Amerika yung parents mo or yung mga kapatid mo? Ganyan. Result ng petition ko sa aking nanay today. And sadly, sabi ko naman, ba't kaya ako hiningian ng more evidence? Yung mga friends ko kasi dito, ang sabi nila, birth certificate lang. Ayan lang yung hiningi. Wala naman another day. Tayo ay nag-work na naman today. Alam nyo, sira na naman, bago na naman ang routine namin. So, ang tagal kong hinintay si Maya matulog. Mag-nap para makapagpack ako ng orders. Tapos, nung palabas na ako, gising siya kaagad. Parang mga 10 minutes lang siya natulog. Nag-nap. Anyway, nandun naman si Mr. Pero, pag umiyak siya, magte-take over si Mr. sa pagpapack. So, pupull out muna ako ng mga damit na nabenta. Okay, may nabenta ako na isang picture frame. Kaya lang, yung clip niya nandito kasi ano siya, parang photo holder siya. So, yung pinaka photo holder, sira. Nasira siya dahil dun sa box na pinagkuhanan ko. Nadaganan ng ibang picture frame. So, buti na lang meron akong ibang wooden clip na ilalagay ko, i-replace ko. So, kailangan ko ng glue. Tapos, buti na lang din, meron akong super glue na paninda. So, ayan, kinuha ko yung super glue. Okay, so, sana matuyo para maipack ko. Mamaya ko na lang, iuhuli ko na lang siya. So, eto muna, ipapakita ko yung mga na benta natin. Mga can dispenser, 3D printed ni Mr. I think this is 3 sets. Nabenta niya yan sa Etsy. Tapos, etong mga to ay puro Walmart orders. Ay, Walmart tuloy. eBay. Mga eBay orders ito. Isang wall decor, wall sticker na ganyan ang itsura niya. Bear. Tapos, isang charger, cable, ganyan. Sunglasses cases, reading glasses, sunglasses. Isang unicorn, lama na toddler costume. Pokemon earrings. Isang pair ng doll shoes. Tapos, mga damit. Ito ay toothbrush holder. Pero ito ay local. So, ilalagay ko muna dyan. I mean, sa Facebook Market, pipick upin mamaya. Tapos, ito, skirt, leggings, shorts, underwear, dalawang twin flat sheets, bed flat sheets, and then isang dress. So, yan ang aking mga ipapak. Magta-take over si Mr. sa akin dito pag umiyak-iyak na si Maya at hinanap na ako. So, I'll just do whatever I can. Baka siya ang magpack ng ibang eBay at Walmart orders. Sa eBay din pala itong pa-order ni Mr. Akala ko Etsy. May umorder ng Pokemon necklace sa Mercari. Oh, 12. Wow. I have 12 orders sa Walmart. That's good. Okay, so I guess hindi ko alam kung tutuloy ko ba kasi baka umiyak na si Maya. Kasi itong Walmart, madali lang to ipack. Kayang-kaya na ni Mr. to. So, parang gusto kong ipasa na sa kanya. So, I was about to ask my husband na mag-switch na kami. Ako nang bahala kay Maya. Siya nang bahala sa magtatapos ng pagpapak. Kaya lang, may magpipick up ng orders. Yung isang malaking cabinet. Well, hinihila ni Maya yung camera. So, my husband will... Ando, sama ka? Nandito pa siya sa loob ng trailer. So, papunta na yung magpipick up. Nandito pa siya sa loob ng trailer. Si husband ang magpo-pull out. Eto siya.
Itong dalawang malaking box na to, ayan, at saka ito. Ayan, dalawang ayan. So, I don't know how my husband will move it, but... Can you pull this down? Ready, done? Done packing? Yeah. Thank you. Can you move all the packages? Yeah, I got delivered later. So, tapos na mag-pack si Mister. So, siya din ang magde-deliver. Tingnan nyo naman ang aking mga labahan. I mean, tupiin pa. Ay, teka, tutupi ko muna to kasi magugusot yung yung uniform ng asawa ko. So, mag-work muna ako ng konti. Kanina, di ba, may nag-pick up ng order, Facebook Market yun. So, nabili yung cabinet na malaki for $120. So, I'm happy about that. And then, bukas, may work ang aking asawa. And may magpa-pick up ulit ng order sa Facebook din, through Facebook din, ng mga picture frames. So, may gustong pumakyaw ng black picture frames ko. So, kailangan ko bilangin at i-ready. Kasi, kung wala ang aking asawa, bukas, may work siya. So, ako ang bantay sa 3 bata. Hindi ko, baka hindi ako magkanda o gaga kapag may magpipick up ng maraming order, di ba? So, i-ready ko siya para madaling na bukas pagka-pick up. No? So, yun ang gagawin ko. Mabilis lang naman yun. Ibababa ko lang, check ko, bibilangin, ganyan. Dito ko ilalagay yung mga picture frames. Medyo madami. Tapos magmamask ako kasi maalikabok yun. Ayan, nababa ko na lahat. Oh, pinawisan ako dun. Lahat ng ganyang picture frame na may kulay itim na frame. Ay, ayan, bali 17. 17 pieces. Pasok na ako ulit at magde-deliver pa si Mister. Ni-me time kami dito. Me time, quiet time. Pag kami quiet time, natutulog si Maya. Sabi ko matulog din siya. Nanonood muna siya ng iPad. Tapos makakatulog yan maya-maya. Tapos naman na ang aking work, di ba? Ang dami ko na trabaho kanina, very productive, at madami ding benta kanina. So, I'm very happy about that, lalo na dun sa pick-up. Kasi malaking space dun sa trailer yung nabakante, no? So, ngayon, nagko-quiet time kami, nagaganchilyo ako, ito ang aking quiet time. Pero, chichika muna ako sa inyo. Kasi, na-receive ko yung official result ng petition ko sa aking nanay today. And, sadly, na-deny ang aking petition. I-check ako kung bakit. But also, I want to share info kasi marami syempre akong viewers po sa Pilipinas na hindi masyadong familiar na minsan nagtatanong sila, bakit hindi mo kunin yung nanay mo? Bakit hindi mo dalhin sa Amerika yung parents mo or yung mga kapatid mo? Ganyan. Actually, gusto naman po namin. Kaya nga lang is, ang tagal ng proseso. Again, para po ito sa mga hindi familiar lang, no? Share ko lang. Nung nakarating po ako sa Amerika, I have the work visa, J1 ang tawag. Tapos, nakapag-asawa ko and it took me, I think 1 year, no, 6 months ba? 1 year, tama. Almost 1 year para magka-green card. Ma-convert ko yung work visa ko to green card. And then I waited 2 more years para from green card naman maging citizen ako. So, yun, naging citizen po ako almost 2 years ago na. And then, right after ko ma-citizen, pinetition ko yung nanay ko. Kasi alam ko na medyo matagal eh. Ang ina-expect ko is mga 1 to 2 years. Kasi ayun yung sinasabi ng mga friends ko dito na pinetition nila yung mga parents nila. 1 to 2 years lang yung kanilang hinintay para makarating dito yung magulang nila. So, pinetition ko si nanay. Pero ang totoong plano po namin is para ito sa mga kapatid namin. Papapatid namin. Para sa kapatid ko. Kasi ang nanay ko po ay meron pang kinakasama sa Pilipinas. Kumbaga meron pa siyang ibang pamilya. Yung bunso kong kapatid is only 15 years old. So, kumbaga, mas marami siyang reasons to stay in the Philippines kaysa pumunta rito. So, kung pupunta man siya dito, gusto niya talaga is more like tourist lang. Pansamantala lang. Pasensya na nagagansilyo ako habang chumichika pa lang. Multitask ba? So, yun.
nag-decide kami na i-petition ko pa din siya. Parang ano lang, at least may option siya, 'di ba? Kasi we never, nung that time, nung nag-uusap kami, hindi naman natin alam, malay mo, in 2 years, gusto mo na pala dito makapunta, 'di ba? Or something, at least pinetition ko na siya. And para din nga sa aking mga kapatid na pwede niyang i-petition. So, ipipetition ko siya para mas ma-petition niya yung mga kapatid ko kasi mas mabilis yun. Kung ako kasi magpipetition sa mga kapatid ko, it will take years, like 10, not only 10, 20 years, 20 to 30 years po ang inaabot kapag nagpetisyon ng kapatid. So ngayon, chichik ako naman. So bakit ako na-deny? Few months ago, siguro 2 months ago, nare-receive ko may na-receive akong mail from USCIS na nanghihingi sila ng RFE. Ang RFE po is request for evidence. Parang more evidence na nanay ko siya. Parang ganon. Sabi ko naman, ba't kaya ako hiningian ng more evidence? Yung mga friends ko kasi dito, ang sabi nila, birth certificate lang. Ayan lang yung hiningi. Wala naman ng iba. So, bakit ako hiningian ng RFE? Dahil daw po, ako ay late registered. Narehistro po ako sa NSO or PSA na ngayon, 18 years old na ako. Nalaman ko lang na wala akong NSO nung magka-college na ako. Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, 20 to 30 years ago, 'di ba? Madali lang makakapag-aral ka pa din. Nakapag-elementary ako hanggang high school nang wala akong NSO. Yung birth certificate ko lang, I think, from the City Hall. Yun lang yung meron ako. Parang hindi rin alam ng nanay ko. Parang hindi rin klaro sa kanya yung proseso that time. Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, yun nga, 20 to 30 years ago, talagang gulo-gulo yung sistema. Hindi man magulo, parang wala pang maayos na sistema in place na especially for records, 'di ba? Anyways, yun. Late registered ako. Kaya daw ako hiningian ng RFE. So ngayon, meron namang listahan si USCIS na mga documents na pwede kong ipasa daw. Parang to prove my existence ng before ako mag-18. Yes, baby. Binigyan ako ng USCIS ng list ng mga requirements na pwede kong ipasa na parang ito yung mga requirements, documents na meron ako prior to my registration, to my birth certificate registration. So, hanapin ko yung listahan, nakalimutan ko na kasi yung iba. Hanapin ko, tapos ilagay ko sa screen ko ano yung mga hiningi sa aking requirements. Pero ang naalala ko, una is baptismal. So, yung baptismal ko, nakakatawa kasi iba yung pangalan ko sa baptismal ko. So, parang technically pala, hindi pala ako nabinyagan sa Katoliko. And again, it will go back to the time na pwede kang mabinyagan kahit wala kang birth certificate. Ang pangalan ko dun sa aking binyag, sa aking baptismal ay unang pangalan ko na nakapangalan pa ako sa biological father ko. Kasi, nung nirehistro ako ng nanay ko sa munisipyo, pinangalan niya o nilagay niya yung stepfather ko as my father legally, parang ganun. Kasi that time pwede pa yun eh. Ngayon hindi na pwede yun, 'di ba? Kung tama ako. So iba, so hindi ko na pwedeng ipasa yung baptismal, 'di ba? Pangalawa, na pwede ko daw ipasa is medical records. Wala din akong medical records before ako mag-18. Kasi alam nyo din naman, yun nga, 20, 30 years ago, mabakunahan ka sa barangay, okay na, wala nang record, diba? Wala tayo. Dito kasi meron kaming records ng bata. Madaling mag-keep ng record ng lahat ng medical eklabu ng mga bata. So, ako wala talaga. Wala akong kahit na anong medical records. So, saan ko hugutin yun, diba? Ang naipasa ko lang sa lahat ng hiningi ng USCIS is yung Form 137. And then for some reason, yung Form 137 ko ng elementary, walang pangalan ng magulang ko. So, paano yun, 'di ba? Anyway, pinasa ko pa din kasi ayun lang yung meron ako. So, pero nung pinasa ko yun, actually, alam ko na made-deny. Kasi wala ako nung ibang papel. And I only have 2 months. So, sinishare ko tong video na to kasi in case na meron tayo dyan mga kababayan na nasa Amerika na gustong i-petition yung magulang nila, kung late registered kayo, at least may prepare nyo na yung mga documents na pwedeng hingiin sa inyo, kagaya sa akin, 'di ba? Kasi kung alam ko to, hindi ko muna siya ipipetition or ipiprepare ko yung mga papel na yan. Like, yung baptismal, I'm sure there's a legal way to do that, 'di ba? Like court order na papatunay na ako din yung nakapangalan
ako din yung same na batang bininyagan with a different name, 'di ba? I don't know how, but I'm sure there's a legal way. Ko-consult ako sa lawyer to ask kung anong dapat gawin dito. Basta kung ano man yung dapat gawin, nasabihin ng lawyer, 'di ba? I think that's what I will do. Pero hindi naman natin alam. Lahat kasi nga ng mga friends ko is birth certificate lang yung ni-require sa kanila para i-petition yung kanilang mga magulang. So I thought it was enough, pero hindi ko naman naisip na magpa-factor pala dun yung pagiging late registered ko. So, yun, kaguluhan ng aking mga papeles. Well, anyway, so wala tayong magagawa, yun na yung resulta. Medyo nakakalungkot. So, siguro in the future, makapunta na lang dito yung nanay ko. Pag retiree age na siya, ikuha ko siya ng tourist visa. Kasi pag hindi pa retiree age, mahirap din makakuha ng tourist visa lalo kung walang trabaho sa Pilipinas, 'di ba? So, ayun yung plano ko, maybe in the future, maybe. Pero kung kayo po ay may kakilala or naranasan nyo yung same situation pala tayo na late register, hiningi ng RFE or whatever, or na-deny, ano po yung ginawa ninyo? Nag-appeal ba kayo? Let me know po sa comment section below. Kasi I want to know if I also have other options. Kaya lang, pwede naman ako mag-lawyer. Kaya lang, gastos kasi. Ang mahal po din kasi talaga ng magpa-lawyer. Ang mahal kahit konsulta lang may bayad. Mahal ang lahat ng proseso. So, kaya hindi pa din ako nagpapa-consult. Plus, yun nga, hindi pa rin naman ready talaga ang nanay ko na pumunta rito. Parang ganon. Pero yun nga, if nangyari po yan sa inyo or kung may kakilala kayo na yun yung naging experience na deny din ang kanilang petition sa kanilang parents, please let me know sa comment section para din meron po akong idea at yung mga nanonood sa atin if meron tayong mga similar na sitwasyon. Itutuloy ko na ang aking me time, quiet time. Matutulog na tong katabi ko. Thank you for watching. Bye!